So, yung high quality of education, diverse and inclusive society, affordable education, scholarship opportunities, research opportunities, postgraduate work permit opportunities, ay ilan lamang sa mga pwedeng i-offer sa atin ng Canada. At ito kung minsan yung nakikita nating dahilan kung minsan din na kung bakit gusto natin makarating ng Canada. Marami sa atin o marami sa inyo ang nangarap at patuloy pa rin na nangangarap na makarating dito sa Canada at tinitignan palagi yung positive side ng mga nakikita nila dito sa Canada. So yung mga opportunities na yon, this is an opportunity. Ibig sabihin, pag nakarating ka dito, tend to na magaganap talaga sa buhay mo yun at mangyayari talaga sa buhay mo yun. So ang ibig sabihin lang po nito na talagang po pwedeng mangyari sa'yo yung mga bagay na yun. Iba't ibang opportunities, ilan lamang yun sa napakaraming opportunities. Ngayon, sa kabilang dako naman, may mga cons naman kung bakit sinasabi ng mga ilang kababayan natin that Canada is a real trap dahil naranasan siguro nila, no? Halimbawa, there are challenges or challenging in adapting to the climate, meron tayong tinatawag na culture shock and language barrier, pwede ring healthcare, yung pinag-uusapan natin dito, pwede ring work-life balance, pwede ring expensive lifestyle. Yung ilan sa mga dahilan naman kung bakit sinasabi ng mga ilang kababayan natin na itong Canada is a big trap para sa mga gustong makarating dito at sa mga naninirahan dito. Well, totoo ito marahil sa ilan dahil naranasan po nila. Ang sinasabi lang natin dito, we have to respect yung kanilang mga idea, ideology, yung kanilang mga saloobin kasi naranasan po nila yon, di po ba? So we have to respect that. Kasi kaya po natin pinag-uusapan ito dahil nung nakararaang araw ay nanggaling po tayo sa Alberta at siyempre namasyal po tayo sa Cross Iron Mills at bumili ng ilang items na pang baby dahil mawala dito sa Regina, kumbaga ay medyo nag-shopping ng kaunti. But it doesn't mean nag-shopping galore. No? Limited lang yung pag-shopping. At nakahagilap tayo ng mga kababayan natin doon at napag-usapan natin yung tungkol sa tinatawag nating pamumuhay nila dito. Kumbaga, ang sentimento nila ay ang Canada ay isang napakalaking trap o napakalaking butas na kung saan kapag nandito ka na raw, kapag nahulog ka na daw dito ay hindi ka na makalalabas, parang ganon. So, yung thinking ng kabayan natin ito is all about the negative na naranasan niya. So sabi ko naman, naiintindihan kita sa sinasabi mo ngayon dahil naranasan mo kasi, no? For instance, hindi raw sila pa-approve muna ng bahay. Pangalawa ay yung kanilang mga kamag-anak ay wala pa rin dito. Yung kanilang pinapangarap na mga, kumbaga yung mga wants and needs din ay mahirap tuparin, parang ganon. At yung kanilang mga anak daw ay hindi nila alam kung mapagtatapos nila ng kolehiyo or what. Samantalang sa Pilipinas ay kayang-kaya daw nilang pagtapusin. Samantalang dito medyo nag-aalangan dahil kapag kolehiyo na po kasi talaga dito, binanggit na natin na medyo may kamahalan talaga, no? Okay, doon sa punto na yon, ano ba yung nangyayari sa kasalukuyan dito sa economy ng bansa? So naniniwala pa rin po ako na ang ekonomiya ng Canada ay napakaganda, no? Sapagkat kayang-kayang tugunan yung pangailangan pa rin ng Canada, ng economy mismo ng Canada. Sabi nga natin, ilan lamang si Kuya na nakausap natin sa nagbukas ng sentimiento niya dito sa Canada. So sabi ko sa kanya, ano ba yung Kuya pwede mong ma-upgrade na ginagawa mo sa buhay mo ngayon? So sabi niya ay nag-aaral daw siya ng boiler ng pagka-technician sa kumbaga ito ay programa ng technical vocational kumbaga sa school, no? So ibig sabihin gumagawa siya ng para sa sarili niya kasi siya raw ngayon ay janitor sa isang school na hindi ko na babanggitin at gusto niyang i-upgrade yung sarili niya sa pamagitan ng tinatawag nating yun nga, yung certification ng boiler. Pag boiler po kasi, medyo mas mataas ang kanilang sasahurin. So sabi ko sa kanya, Kuya, ibig sabihin, hindi trap ang Canada kasi may opportunity ka na makapag-aral. So tinanong ko siya, yung bang pag-aaral mo ay ginagastusan ng iyong institution ngayon? Ang sabi niya, 50% of it ay ginagastusan ng kung saan ako nagtatrabaho ngayon. So ibig sabihin pala,
Hindi naman pala trap, kuya, sabi ko. Tingnan mo nga, 50%. Samantalang kung pupunta ka sa full-time university, medyo mas mahal pa dyan yung babayaran mo. Napangiti siya. So, ang ganda ng usapan namin, and hopefully, ay encourage siya na masabi niya sa sarili niya na pagdating ng araw, ay hindi naman talaga trap ang Canada. No? So, isa pa na dinadagdag niya na masyado na mahal na ang mga bilihin sa kasalukuyan, which is true naman talaga. Medyo may kamahalan na talaga ang mga bilihin kumpara daw noong mga unang panahon, 1990s. Noon nga lang namalengke kami, medyo talagang kung halimbawa yung gatas sana ay dati 3, ngayon umabot na ng 4, ng 5, something like that, no? Yung gasolina nga, naabutan ko pa yung less than $1 per liter. Pero ngayon, more than $1 per liter na. So, napakalaking pagbabago. So, sabi ko sa kanya, kuya, ilang taon ka na ba dito? Yung asawa ko, matagal na dito, nangupahan siya sa apartment, and then ako naman ay galing ng Middle East. So, pagpunta ko rito, ay bali nasa 2 years pa lang naman ako. So, sabi ko sa kanya, tignan mo nga kuya, 2 years ka pa lang dito, pero ginagawa mo na mag-upgrade, nagagawa mo na mag-upgrade. Yung ibang tao, katulad ko kuya, sabi ko sa kanya, umabot ako ng 7 years bago ko naisipan na ipagpatuloy yung career ko as a teacher dito sa Canada. Kaya sabi ko sa kanya, mapalad ka kuya talaga na binigyan ka ng opportunity ng iyong institution para nang sa ganon ay matupad mo yung pangarap mo. So sabi ko, ano ba ang dating trabaho mo sa Middle East? Sabi niya ay nasa warehouse kami. Ngayon, ang sabi niya, medyo mas magaan yung trabaho ko dito kasi sa warehouse, makina din ang hinahawakan ko pero mas malalaking makina. Pero dito, yun lang mismo talagang installation ng boiler, yung kumbaga sa boiler, alam niyo po yung sa bahay dito kasi may heater, di po ba? So, nagbi-maintain lang sila yung heater na yon, gumagamit ng gas, gumagamit ng kuryente, depende. Ito nagpapainit sa tubig at sa bahay, parang ganon. So, ganon yung kanya naging trabaho ngayon. So, sabi ko, tignan mo nga, kuya, ako, mas magaan pa pala trabaho mo dito. So, ano ngayon? Saan ka pupunta? Middle East o sa Canada? Although, maganda rin talaga at maganda rin talaga naman ang bigayan ng sahuran sa Middle East. Narinig ko na rin po yan kasi yung kuya ko po ay nanggaling din doon. No? At marami tayong kamag-anak din doon. So, ibig sabihin lang po nito na mismo sa bibig niya, nanggaling, sabi ko, oh, ano kuya, trap pa ba? Habang kami ay nakapag-uusap, ang sabi niya, may mga cons at may mga pros naman talaga, sabi niya. At nakita ko lang kasi yung cons dahil medyo siguro na-frustrate ako na ganito ang weather, ganito ang mahal ng bilihin. Mahal talaga kung sa mahal, sabi niya. Pero ang tanong, binalik ko yung tanong ko sa kanya, kuya, sabi ko, mahal pero nabibili mo, no, kako? Tignan mo nga, kako, yung sapatos mo, bibili ka ngayon. Kasi nasa shoe shop po kami. Medyo nakapag-sharean lang po kami. So sabi niya, oo, nabibili ko nga yung gusto ko dito eh. Pero medyo kamahalan lang. Yung ini-insist niya na may kamahalan lang daw talaga. So, sabi ko, kuya, depende naman yan. Nire-respeto ko yung kaisipan mo. Pero darating ang panahon na nakapag-adjust ka na dito sa Canada, yung pinapangarap mo na trabaho, sabi ko, nag-aaral ka na. Sabi ko sa kanya, yung pinapangarap mong bahay, matutupad din yan. Siguro dahil bago ka pa lang at dahil hindi pa ganoon kalaki yung iyong, let's say, history sa pag-utang o hindi pa ganoon kalawak yung history mo sa pag-utang, medyo parang nahihirapan ka muna. Pero darating ang panahon, kuya, siyempre nakapag-ipon ka na ng mas malaki, siyempre kasama mo yung misis mo at yung family mo, tutupad din yung gusto mong bahay. At kung gusto mo lumipat mula sa apartment, ay pwede naman. At makakakuha ka rin, I'm sure, ng bahay. Gusto mong bahay sa mga susunod na panahon nang naayon sa sahod mo. Ikaw pa, kuya, sabi ko, ang laki ng sahod kapag boiler ka ng isang kahit na Catholic schools o kahit na public schools dito sa Canada. So, binibigyang importansya kayo. Hindi kayo sasabihin na, oh, janitor lang kayo o boiler lang kayo, kundi kasi kayo yung nasa mainstream ng maintenance ng mga building ng schools dito sa Canada. So sabi ko sa kanya, natawa na lang siya. So sabi ko, kuya, pwede mo rin talagang sabihin na trap ang Canada batay sa iyong napapansin o kaya naman na-experience sa kasalukuyan. But in the long run, sabi ko,
masasanay ka rin. Masasabi mo, tatawanan mo na lang din balang araw na abutin na lang, nandito ako sa Canada. Sa una, talagang mahirap mag-adjust, maraming adjustment, but it doesn't mean na forever na yung nararanasan mo, kuya, sabi ko sa kasalukuyan. Pag natapos mo na yan, I'm sure na susweldohan ka ng malaki at bibigyan ka ng permanent position ng iyong employer o kaya ng institution kung saan ka nagtatrabaho ngayon. So para po sa mga nagnanais na hangarap na makarating dito sa Canada, this is just a inspirational sharing o story ng isang kabayan natin na ang tingin niya sa Canada is a big trap. So para sa mga kababayan natin, ang tingin sa Canada is a big trap at parang maghihirap ka dyan, parang ganon, mahihirapan ka dyan, parang ganon. Ang tingin sa Canada, think about it, no? Sa mga nangangarap na makarating dito, sa una talaga mahirap. Parang titignan mo talaga, it's a big trap. But in the long run, sabi ko nga, matutupad at matutupad mo rin yung pangarap mo through time. So, unti-unti lang ang hakbang, unti-unti lang yung pagkamit ng pangarap natin sa buhay. Huwag tayong magmadali, basta huwag tayong, hindi natin pwede ikumpara, no, yung nararanasan natin sa iba. No? So, this is just an inspirational talk na kung saan mararating mo yung pangarap mo kahit nasaan ka man. Kahit na hindi Canada, no? Kahit na wala ka dito sa Canada, mararating yung pangarap mo. As long as magbanat tayo ng buto, magtrabaho. Saan pa ba tayo? Kahit mo sa Pilipinas, di ba? Sabi nga ni Henry Umaga Diaz sa interview ni Ina, di ba? Na ni Miss Ina, no? Na kahit nasa Pilipinas ka, talagang trabaho ka pa rin ng trabaho. Tatrabaho ka ng tatrabaho. That is true. Ang katotohanan po niyan. So pagdating mo dito, trabaho ka ng trabaho, ang kagandahan lang po dito, kung ano man yung gusto mo sa buhay, kahit pa paano, makukuha mo at mararating mo. So again, maraming salamat po at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli!